Dahil sa hirap ng buhay na pinalala pa ng hagupit noon na Bagyong Christine, pati mga dagang bukid inuulam na ng ilang taga Camarines Sur. Dumami mga bata doon na kulang sa nutrisyon. Sila ang bibigyan pansin ng Give a Gift, Feed a Child Project ng GMA Kapuso Foundation. Peste sa palayan kung ituring ang mga dagang bukid. Pero para kay Ronnie, na taga-Gainza sa Camarines Sur, panlamantya na ito sa kumakalam na sikmura ng kanyang pamilya. Lalo na kapag kinukulang ang 300 pesos na kita niya kada araw sa pagpo-porter. Ang mga nahuhuling daga ni Ronnie, niluluto naman daw ng mabuti ng kanyang misis na si Jessica. Di ba po sabi nila nagkakasakit ng leptospirosis, ganun. Ilang taon na ako dito. Wala naman nangyayari. Ito rin ang nakasanayang iulam ng mga anak ni Eliza. Inuhugasan naman po namin ng maayos. Talagang lutong-luto po siya bago namin kainin. Pero pansin niya na payat at maliit ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Leo. The Department of Health does not suggest to eat yung rice filtrats kasi most likely they are carriers of leptospirosis. Sa datos ng National Nutrition Council, Operation Timbang noong 2022, ika-6 ang probinsya ng Camarines Sur sa may pinakamataas na bilang ng kakulangan sa nutrisyon. Sa age 5 to 10, usually rich in protein dapat kasi talagang development years nila yan. Kaya bilang pakikiisa ng GMA Kapuso Foundation ngayong Nutrition Month, 300 undernourished na bata mula sa Gainza ang isa sa ilalim natin sa Give a Gift, Feed a Child Project, kabilang ang anak ni na Jessica at Eliza. 120 days o 6 na buwan natin silang bibigyan ng wasto at masusustansyang pagkain, katuwang ang ating mga sponsors. Pero bago yan, nagsagawa muna tayo ng deworming sa mga bata. Para po maalis yung mga parasites sa tiyan po, kasi po isa po ito sa nagiging dahilan kung kaya't hindi tumataba yung bata. Parang may kaagaw ba yung bata sa nutrisyon.